ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang responsibilidad ay hindi dapat tinatakasan. At hindi lahat ng problema ay maiiwasan kapag pinili mong mag-iba ng daan. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang gumawa ng paraan para takasan ang iyong responsibilidad? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Von. 38 years old na sa ngayon at taga Baguio City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 6 years ago. Papa Dudut, 1 taon mula noong graduate ako sa college ay nagkaroon agad ako ng trabaho. Isa po akong broker, Papa Dudut, at lisensyado na rin po ako sa aking hanap buhay. Okay naman po ang sinasahod ko. Sumusobra pa sa kailangan ko dahil sarili ko lang naman ang binubuhay ko ng time na yon. Ulila na ako sa mga magulang. Mas pinili kong lumayo sa mga kamag-anak ko para walang nakikialam sa mga desisyon ko sa buhay. Kung makikita nila lahat ng kilos ko, siguradong matinding panghuhusga na ang mararanasan ko sa kanila. Papadudot ako yung tipo ng lalaki na hindi nakokontento sa isang babae. Wala pa akong nakarelasyon na tumagal ng 3 buwan. Lahat kung hindi isa ay 2 hanggang ilang buwan lang. Wala pa kasi sa isipan ko ang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Naging bisyo ko na ang pag-inom at pakikipagsiping sa kung sino-sinong babae. Ang pinagkaiba ko lang siguro sa ibang lalaki ay hindi ko na kailangang pumick up ng babae sa kalye dahil sa lahat ng bar na napuntahan ko, babae na mismo ang lumalapit sa akin. Hindi naman ako yung tipo na sobrang gwapo, pero sabi nila ay malakas daw ang dating ko. Halos gabi-gabi akong may pinupuntahang party, Papa Dudut. At isa na nga doon yung pinaka-wild na napuntahan ko sa buong buhay ko. Hindi ko na lang babanggitin kung saan ginanap yon at kung ano ang ginawa namin, pero katuwaan lang naman ang lahat. Nag-enjoy din naman kami at walang pilitan na nangyari. Akala ko nga ay yun na ang pinakamasayang party ng gabing yon, pero hindi pa pala, Papa Dudut. Nakilala ko si Jeneline. Maganda siya, maputi at isang ngiti pa lang niya ay tatamaan ka na talaga. Ang kaso may pagkamahiyain pala siya. Pero dahil sanay na ako sa mga babae ay nakuha ko kaagad ang loob niya. Hindi siya nakatanggi noong inaya ko siya sa kwarto ko. Pero ang hindi niya alam ay parte lang talaga yon ng pustahan naming magkakaibigan ng gabing yon, Papa Dudut. Ganun mo talaga kabilis na paniwala yung babaeng kasama mo kagabi? Hayop pa. Natalo mo ako sa pustahan. Sayang yung 5K ko. Malay ko ba naman na papatulang ka nun? Siyempre, wala ka bang bilib sa akin? Hindi mo alam kung paano ko napapa-oo yung mga babaeng nakakasama ko. Simpleng galawan lang pero smooth, pare. Oo na, ikaw nang malakas sa mga babae. Ako nga, kung walang pinakilala sa akin doon sa birthday party, wala man lang sana ako madidiskartehan. Grabe, ang alat ko ng gabing yun. Malas mo, pero sa akin, sobrang tamis. Ibang klase si Jeneline, pare. Mahihain lang pero… Eh di ikaw na maswerte. Ako na talaga. Pero ang tanong,
Nakuha mo man lang ba yung number o pangalan niya sa Facebook? Syempre hindi. At wala rin naman akong balak na kunin yun. Kapag one night stand lang pare, wala na dapat kasunod. Ano yun? Tatawagan ko siya for cuddle nights? Baduy naman nun. Sabi mo kasi maganda naman. Hindi ba siya yung tipong pwede mong i-date o maging girlfriend? Girlfriend? Pwede naman. Pero ayoko pa ng commitment ngayon. Ayoko yung may magbabawal sa akin sa mga ginagawa ko. Alam mo naman, kapag may girlfriend na ako, hindi na ako pwedeng lumabas with other girls. Away yun, panigurado. Sa bagay, sa lifestyle mo kasi ngayon, hindi ka pa nga pwedeng pumasok sa isang relasyon. Baka mamatay ka ng maaga. Bakit mo naman nasabi yan? Sa tingin mo ba bubuhayin ka pa ng girlfriend mo kapag nalaman niya kung ilang babaeng kinakama mo sa loob ng isang buwan? Bawi ka na lang sa next life pag nagkataon pare. Mangyayari lang yon kung magpapahuli ako. Sa tinik kong to, malabo yung sinasabi mo. Kaya nga tama lang na huwag ka na muna mag-girlfriend. Kawawa lang siya sa'yo. Kaibigan ba talaga kita? Parang kontrang-kontra ka sa mga ginagawa ko ah. Ganun talaga yung tunay na kaibigan. Pupunahin ka rin sa mga kalokohan mo at hindi laging kukonsintihin. Sus, tigilan mo nga ako dyan sa drama mo. Konti na lang talaga, di na kita makikilala. Para kang may sapi pag matino yung lumalabas sa bibig mo eh. Bakit? Bawal na ba maging matino kahit minsan lang? Sa mga katulad natin, hindi talaga bagay pare. Ay, Oh, para sa naman yung buntong hininga mo? patawa-tawa lang ako pare. Pero may malaking problema talaga ako. Ha? Anong problema? Saan na kanina mo pa sinabi? Pare, nakabuntis ako. Anak ng, di nga. Sira ulo, wag mo akong binibiro ah. Akala ko pa naman baog ka. Hoy, hindi ako baog. Saka hindi ako nagbibiro. Nakabuntis nga ako. Sa itsura mong yan? Langya, totoo nga. Teka, kala ko ba maingat ka? Akala ko nga rin eh. Pero pare, pag minalas ka, may mabubuo talaga. Para sa'yo, malas ang mga baby? Eh di malas ka rin pala nung pinanganak ka. Buisit ka naman pare. Seryoso ko, ano ba? Oh, chill. Hindi tayo magkaaway dito. Ay, sino ba kasi yung nabuntis mo? Kaibigan ko. Yun lang pare, yari ka. Wala ka nang kawala dyan. Nanakot ka pa. Sus, pupusta ako. Hindi papayag yung kaibigan mo na hindi mo siya pananagutan. Paano mo nasabi? Pala desisyon ka rin eh. Eh di kausapin mo nang malaman mo kung ano yung sinasabi ko. Ayoko. Bakit, naduduwag ka? Di ako duwag. Hindi ko lang alam kung paano siya haharapin. Ay, malaking problema yan sa'yo pare. Sana mangyari din to sa'yo para mamroblema ka rin. Hindi yun mangyayari. Saka kung sakali mang makabuntis ako, hindi ko siya pananagutan. Kahit lumud pa siya sa harapan ko. Papadudot, dinaan ko na lamang sa tawa ang pinag-usapan namin ni Jairon. Pero ang totoo ay medyo kabado na rin ako noon. Sakaling mangyari din sa akin ang mga bagay na yon. Takot ako makabuntis, ayoko ng responsibilidad sa kahit na sino. Masyado na ako nasanay na sarili ko lamang ang iniintindi ko. Pero minsan ay naiisip ko rin naman ang magiging sitwasyon ko kung sakaling magdesisyon na akong magpakasal. Ang kaso ay hindi pa lang talaga yon ang tamang panahon. Kung sa pinansyal naman ay handa na ako papadudot. Pero sa commitment sa isang babae, aminado ako na hindi ko pa talaga kaya. Makalipas ang 3 buwan mula noong makasama ko si Jeneline, ay may nakilala ulit ako. Emily ang pangalan niya. Medyo hawig nga sila kaya habang kausap ko siya ay parang si Jeneline ang nakikita ko sa kanya. May nangyari agad sa amin noong unang gabi pa lamang kaming nagkasama. Akala ko ay hindi ko na siya makikita kinabukasan dahil gano'n naman palagi ang nangyayari sa mga nakaka one night stand ko. Kung hindi ako ang mangiiwan sa kanila sa hotel ay sila naman ang gagawa noon sa akin. Pero iba si Emily, papadudot. Hindi siya umalis at hinintay pa niya akong magising. Nagulat ako nang makita ko siya na suot ang damit ko. Nakangiti pa siya sa gilid ng kama noong magising ako.
Romantic na sana pero allergic ako sa ganong klase ng mga eksena. Pero ang nakakatawa roon, para akong na-hypnotize sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nagawang ayain akong kumain na kasama siya. At sa ganong paraan ko rin siya nagustuhang bigla, Papa Dudut. Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Hindi ka pa nagkakanin pag umaga? Hindi, kape lang. Ayos na ako. Ganun ba? Sorry ha. Kung alam ko lang hindi na sana ako nag-order. Hayaan mo na. Ako na lang magbabayad. Ha? Uy hindi, libre ko to. Tsaka kung hindi mo kakainin yung pagkain mo, akin na lang. Ako na lang ang kakain. Ikaw uubos nito? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Kulang pa kaya sa akin tong in-order ko para sa sarili ko? Sorry kung ma-offend ka. Pero wala ka bang pagkain sa inyo? Anong klaseng tanong yan? Marami kaya akong pagkain sa bahay ko. Hindi ako nagugutuman kung yun ang iniisip mo. Malakas lang talaga akong kumain. Sorry, hindi lang talaga ako makapaniwala. Kasi hindi ka naman mataba. Medyo chubby lang. Ganyan nga yung mga gusto ko sa babae. Ayoko yung masyadong payat. Baka matinik ako. Grabe ka naman sa mga payat. Kung alam mo lang kung gaano rin nila kagustong tumaba pero hindi lang talaga kaya. Bakit alam mo? Kasi ganun ang kapatid ko. Kaya pala. Sorry sa nasabi ko. Ayos lang yun. Basta wag mo na lang uulitin kasi makakasakit ka talaga ng feelings. Honest lang talaga ako. Hindi naman porket honest ka, magiging insensitive ka na rin. Kakain ka pa ba o sasermonan mo na lang ako? Kakain pero... Kumain ka na. Huwag na natin pag-usapan yung honesty ko. Kasi di ko rin naman yun ina-apply sa ibang bagay. In short, sinungaling ka. Minsan lang. Sinungaling ka pa rin. Sige na, oo na. Sana ganyan ka lagi. Laging ano? Yung lagi ka nakatawa. Nakikita ko kasi sa mga mata mo na may pinagdaraanan ka rin. Parang ako. Pero hindi kita tatanungin tungkol doon. Sigurado ako na ayaw mo rin namang pag-usapan. Tama, ayoko nga pag-usapan. Ikaw, ayaw mo rin pag-usapan yung personal life mo? Ayoko no, pareho lang tayo. Nandito ako para huminga sa lahat kaya ayokong dalhin pa yun dito. Gusto ko magpagpag ng stress, ng lungkot. Lahat. Gusto ko lang naman ng peace of mind at 5 million pesos. Seryoso ba yan? Siyempre, pero imposible naman yung 5 million, di ba? Kahit sa akin, imposible rin yan eh. Anong oras ka nga pala uuwi? Hatid na kita. Sira ka ba? Hindi nga ako nagkwento sa'yo ng personal life ko tapos ihahatid mo ko? Eh di nalaman mo na address ko nun. Oo nga naman. Pero, pwede ko bang makuha number mo? Hindi rin. Sige na. O kaya kung ayaw mo ibigay, yung number ko na lang kunin mo. Sige. Thank you. Yun lang, nagpapasalamat ka na? Gusto kasi kita makita ulit. Sana makalabas tayo kapag free ka. Pag-iisipan ko, Von. Ay, parang ayoko pang umuwi ka eh. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang na makasama ka pa. Parang ang bagal ng oras pag ikaw yung kasama ko eh. Saka parang ang gaan lang ng lahat. Isa lang naman yung kailangan mong gawin para makasama mo pa ako ng matagal eh. Ano yun? Simple lang. Ligawan mo ko. Papadudot na gulat ako sa mga sinabing yon ni Emily. Mukhang mahiyain kasi siya kaya hindi ko inaasahan na sa kanya pa mismo manggagaling yon. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi niya kaya dinaan na lamang niya yon sa pagbibiro. Nang matapos ang kwentuhan namin, parang bigla akong nakaramdam ng lungkot. Hindi ko kasi alam kung makakausap ko pang muli si Emily. Nakadepende na sa kanya kung magkikita pa kami o hindi na. Lumipas ang isang buong linggo na walang paramdam si Emily, Papadudot. Naisip ko noon na baka hindi talaga siya interesado na mas kilalanin pa ako. Hindi na ako umasa pa. Sinubukan ko ulit maghanap ng iba pero para akong pinaglalaruan ng tadhana. Sa lahat kasi ng babaeng nakakasama ko ay hinahanap ko
yung mga nagustuhan ko kay Emily. Isang gabi, Papa Dudut, nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng message mula sa isang unknown number. Kinutuban ako kaagad dahil wala naman akong ibang pinagbigyan ng number ko. Napangiti na lamang ako ng oras na yon dahil nagkaroon ako ng munting pag-asa. Pag-asa na muli kong makakausap at makikita ang babaeng ilang linggo nang laman ng isip ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, na kumpirma ko na si Emily nga ang nag-message sa akin. Ibinigay ko ang pangalan ng social media account ko para magkausap kami through video call. Na-excite ako nang magkausap kaming muli. Doon ko na siya nakilala ng mabuti, Papa Dudut. Bunso daw siya sa magkakapatid pero lahat ng nakakatanda sa kanya ay may kanya-kanya ng pamilya. Siya na lamang ang wala. Dahil sa edad niya ay pinipressure na siya ng mga magulang niya na magkaroon na rin ng sariling pamilya. Naglabas siya ng sama ng loob sa mga magulang niya. At ng mga sandaling yon ay parang gusto ko na lamang siyang puntahan para yakapin at iparamdam na kaya ko siyang damayan. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang kalambot ang puso ko pagdating sa kanya. Papa Dudut, tuluyan na ngang nahulog ang loob ko kay Emily. Niligawan ko siya noong sinagot niya ako ay ipinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Hindi ko akalain na kaya ko naman palang magpakatino. Hindi ko na in-entertain yung mga babaeng katulad ng mga sinasama ko sa isang gabi na kung saan para maglaro lang. Nakontento na ako sa kanya. Inulan ako ng panunukso mula kay Jairon noong malaman niya na kami na ni Emily at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Hindi pa ako handa roon pero noong may nangyari sa amin, hindi pumayag ang mga magulang niya na hindi pa kami magpapakasal. Ayaw kasi nila na mabuntis ang anak nila nang hindi pa man lang ikinakasal sa simbahan. Kaya naman noong first anniversary namin ay ikinasal na kami ni Emily. Pero kung kailan buo na ang loob ko na magkaroon na ng sariling pamilya, ay saka naman dumating ang isang malaking problema. Paano mo nalaman tong address ko? At anong kailangan mo sa akin? May kailangan kang malaman. Jenilyn, pwede ba? Ang tagal na nung huli kitang nakita. Bakit ba nagpakita ka sa akin ngayon? Pwede bang makinig ka muna? Hindi. Kung gusto mo lang na makipagrelasyon sa akin, hindi na pwede. May asawa na ako. Wala akong pakialam kung may asawa ka na. Mas mahalaga yung sasabihin ko. Bakit kasi hindi mo pa diretsahin? Hihintayin mo pang maubos yung pasensya ko bago mo sabihin yung sadya mo sa akin. May anak tayo. Hunter ang pangalan niya. Ano? Seryoso ka ba? At bakit naman ako magbibiro sa ganitong bagay? Hindi ako nagbibiro, Von. May batang nabuo nung gabing may nangyari sa atin. Eh ano naman kung meron? Hindi ko na problema yan. Tatanga-tanga ka kasi. Alam mo namang malandi ka pero hindi ka gumagamit ng proteksyon. Wow! Kung makapagsalita ka, parang kasalanan ko lang yung nangyari. Pues para sa kaalaman mo, hindi ka rin gumamit ng proteksyon nun. Hindi mo na naisip kasi gigil na gigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Bakit hindi? Eh nagkaanak ka nga sa akin. Fine. Sabihin na nating may anak nga tayo. Anong gusto mong gawin ko? Panagutan ka. Sinabi ko na kanina. May asawa na ako, kaya hindi ko na problema yan. Hindi mo kailangan panagutan kasi may boyfriend na ako. Ang gusto ko lang, kunin mo yung bata. Ikaw yung ama niya kaya dapat lang na nasa iyo naman siya. Ilang taon na rin ako yung sumalo ng responsibilidad mo bilang ama niya. Kaya ngayong malaki na siya, ikaw naman yung kumupkup sa kanya, no? Sira ulo ka ba? Anong tingin mo dun sa bata, aso? Basta mo nalang pinapamigay. Hindi ko siya pinapamigay. Ikaw yung tatay niya. Hindi ba tama lang naman na ikaw naman yung mag-alaga sa kanya?
Hindi na siya pwede sa akin. Hindi siya tanggap ng boyfriend ko. Please, Von. Kunin mo na yung anak mo. So ngayon anak ko na lang. Kunin mo na lang siya. Tutulong ako sa mga gastusin niya at dadalawin ko rin naman. Kailangan ko lang talaga na mapag-iiwanan sa kanya kaya please, pumayag ka na. Hindi nga pwede. Hindi to pwede malaman ng asawa ko. Gawan mo na lang ng paraan. Basta hindi na siya pwede sa akin. Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw yung hindi nakakaintindi. Hindi na siya pwede magtagal sa akin kasi hindi magtatagal, malalaman na ng boyfriend ko na hindi ko talaga siya pamangkin. Pinakilala mo na palang pamangkin mo eh. Bakit hindi mo pa panindigan? Nagdududa na sa akin yung boyfriend ko. Gusto na niya magkaanak kami pero hindi pa ako pumapayag. Hindi pa pwede hanggat hindi ko pa nabibigay sa'yo yung anak mo. Gusto ng boyfriend ko na ibalik ko na si Hunter sa magulang niya. Magulang lang niya? Eh ikaw din naman yun. Kaya mo nang gawa ng paraan niya nang hindi nalalaman ng boyfriend mo. Huwag mo na akong idamay. Hindi nga ako sigurado kung sa akin ba talaga yung batang sinasabi mo. Gusto mo pa bang magpa-paternity test kayo? Hindi ako magdadalawang isip kasi sigurado na ako sa magiging resulta. Hindi na kailangan. Hindi ako magsasaya ng oras para dyan sa walang kwenta mong sinasabi. Hindi ako papayag na hindi mo kukunin yung anak mo. Sinong tinakot mo? Von naman, please! Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko kukunin yung bata sa'yo. Ay, kung gusto mo siyang ibigay sa akin, sana noon pa. Nung wala pa akong asawa. Hindi yung ngayon ka nang gugulo kung kailan inaayos ko na yung buhay ko. Napaka-selfish mo naman. Dahil lang kasal ka na, ako na dapat yung magdusa sa sitwasyon na tayong dalawa naman yung nagsimula. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Umalis ka na habang wala pa yung asawa ko. At please lang, wag ka nang magpapakita ulit sa akin. Papadudot bigla akong nanghina noong nalaman ko na nagkaroon pala ako ng anak kay Jeneline. Kahit na hindi pa naman napapatunayan na ako nga ang ama ng bata ay natakot ako na baka totoo nga ang sinasabi ni Jeneline. Malaking problema yon kapag nagkataon. Kahit gaano kabait si Emily ay ayaw na ayaw niyang niloloko siya. Kahit pa sabihin ko na nauna pa yung nangyari sa amin ni Jeneline, bago naging kami ay mahirap pa rin tanggapin sa part niya na makakasama niya sa isang bahay ang anak ko sa ibang babae. Gulong-gulo na ako noon, Papadudot. Idinaan ko na lamang sa inom ang lahat kaya minsan ay nagtatalo na rin kami ni Emily. Alam kong ako naman yung mali pero hindi ko yon matanggap sa sarili ko. Okay na dapat ang lahat, maayos na yung buhay ko tapos bigla pang sumingit si Jeneline sa eksena. Dumagdag pa sa iniisip ko noon ang kagustuhan ni Emily na magkaroon na kami ng sariling anak. Pinagbigyan ko naman siya at pinaghandaan na rin naming mag-asawa ang future ng magiging anak namin. Pero kahit na anong focus ang gawin ko sa pagbuo ng sarili kong pamilya, ganon din naman si Jeneline sa panggugulo sa akin, Papadudot. Pambihira! Di nga! Nagkaanak ka talaga doon sa Jeneline na yon? Buisit, wag mo nga akong tawanan. O ngayon, pikon na pikon ka sa akin. Samantalang nung ako'y nakabuntis, pinagkamala mo pa akong baog. Alam mo, kalalaki mong tao ang drama-drama mo. Dinamdam mo talaga yun? Siyempre hindi. Buti naman. Hindi pa ako handang umatendang burol mo sakaling di mo na kaya yung mga sinasabi ko. Kung biruin din kaya kita na hindi pa ako handa maging ninong sa binyag ng anak mo kay Jeneline. Sira ulo. O hindi napikon ka. Huwag mo kasi akong simulan. Kasi kayang-kaya na kitang durugin sa asaran ngayon. Pero seryoso pare, ano nang plano mo? Wala. Bakit ko pa poproblemahin yung bata na kay Jeneline na nga? Paano kung sa kakaiwas mo sa kanya si Emily lapitan niya? Tapos ka ron pare. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kay Jeneline kapag ginawa niya yun. Hindi niya pwedeng idamay si Emily sa problema namin. Namin? So tinatanggap mo na nga na may anak ka kay Jeneline? Proud father ka na ba? Kung anak ko siya kay Emily, oo. Baka ipagsigawan ko pa sa buong Baguio City na may anak na kaming dalawa. Kaso hindi eh. Ano na lang yung sasabihin ng mga magulang niya kapag nalaman na
May anak ako sa dati kong nakalandian. Nakakahiya yun pare. Ay, simba ako ng simba pero ako pa tong patuloy na nagkakasala. Kung hindi mo naman naging asawa si Emily, malabo kang mapapasok sa loob ng simbahan, no? Kung subukan mo rin kaya, nang di puro kamanyakan yung topic na sinisimulan mo sa group chat natin. Napapagalitan pa ako ng asawa ko pag nababasa niya yung messages niyo eh. Sus! Masyado ka naman nagpapa-under sa asawa mo. Hindi ako under ng asawa ko. Pinapatunayan ko lang sa kanya na nagbago na ako pare. Na hindi na ako kagaya ng dati. Na parang nagpapalit lang ng damit sa dami ng babae. Grabe, ngayon pa lang, ibang-iba ka na pare. Hawaan mo naman ako ng konting katinoan dyan. Kung gustong tumino, simulan mo na ngayon pa lang. Nga pala, kumusta na kayo nung kaibigan mong nabuntis mo? Kinukulit ka ba? Hindi na pare, sinuporta ako na lang para hindi na ako guluhin. Alam mo naman, ayoko na may aalagaan ako. Sana nga pwede rin yan sa akin. Ang kaso, iba yung gusto ni Jeneline. Gusto niya na sa akin na talaga si Hunter. Siguro ikakasal na rin sila nung boyfriend niya kaya pinamimigay na niya yung bata. Di man lang ba nagduda boyfriend niya? Nagdududa na nga kaya ginugulo niya ako. Pakilala niya raw kasi pamangkin niya lang yun. Eh ayun, pinapasaoli na sa magulang. Kawawa naman yung bata pare. Di naman sa hinuhusgahan kita, pero hindi ka man lang ba naawa sa anak mo? Hindi pa sigurado kung anak ko nga. Kung ako sa'yo, kesa nag-iisip ka pa na malala dyan, siguraduhin mo na muna. Hindi na. Kasi kahit naman mapatunayan na anak ko nga si Hunter, wala pa rin akong planong kunin siya sa nanay niya. Plano na namin magkaanak ni Emily pare. Sakaling makapanganak siya, yun lang ang ituturing kong anak. Pare, payo lang ha. Mas maganda kung ngayon pa lang magsasabi ka na ng totoo kay Emily. Hindi yun ganun kadali pare. Iba magalit yun. Mas lalo lang sa magagalit kung hindi mo pa rin sasabihin. Lalo lang lumalaki yung kasalanan mo habang pinapatagal mo pa. Pag-iisipan ko muna, saka hahanap din ako ng tiyempo. Papadudot, ilang araw kong pinag-isipan kung paano sasabihin kay Emily ang tungkol kay Hunter. Patuloy pa rin kasi ang pangungulit sa akin ni Jeneline. Yung huling message niya ay ibinigay niya ang address ng bahay na tinutuluyan nila ng anak namin. May pagkakataon na naisip ko silang puntahan para makita ang bata pero naisip ko rin na baka umasa lamang si Jeneline kapag ginawa ko yon. Kaya hanggat hindi pa kami nag-uusap ng asawa ko ay wala muna akong ginawa. Tuwing sinusubukan kong buksan ang usapan tungkol doon ay lagi namang naisisingit ng asawa ko ang tungkol sa pagkakaroon namin ng sariling anak. Excited na siyang magkaroon kami ng sariling anak para daw may sasalubong na sa amin sa pag-uwi mula sa trabaho. Habang tumatagal, ang hindi ko pagsasabi kay Emily ng problema ay mas lalo akong nahihirapan. Papadudot, hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumigil na sa pangungulit sa akin si Jeneline. Hindi ko alam kung bakit niya yon ginawa pero malaking pabor naman sa akin ang pananahimik niya. Para akong nabunutan ng tinik. Lalo akong nakampante noong kahit na ilang buwan nang nakalipas ay hindi pa rin nagpaparamdam si Jeneline. Siguro ay tinanggap na ng boyfriend niya ang sinasabi niyang anak namin. Noong nakaramdam ng pagkahilo ang asawa kong si Emily, imbes na magpadoktor, ay mas inuna pa niyang magpiti para malaman kung nagdadalang tao na siya. Naintindihan ko naman ang excitement niya dahil matagal-tagal na rin naman kaming sumusubok pero walang nabubuo. Negative ang resulta ng pregnancy test. Noong nagpa-check up siya ay nalaman namin na low blood pala si Emily kaya siya nakakaramdam ng pagkahilo. Sinamantala na rin namin ang pagkakataong yon na magpatingin kung sino sa amin ang may problema. Kaya naman hindi kami makabuo. Sa isip-isip ko ay imposibleng ako yon. Kung totoong anak ko nga si Hunter, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matapos naming magpatingin sa doktor, hindi ko alam kung paano pagagaanin ang kalooban ni Emily nang makumpirma namin na siya ang may problema.
kung bakit hindi kami magkaanak. Halos gabi-gabi siyang umiiyak at sinisisi niya ang sarili niya kahit na wala namang may gusto sa mga nangyari. Sa mga pagkakataong yon ay hindi ko siya iniwanan. Hindi ko alam pero hindi naman ako nadismaya noong nalaman kong baog siya. Yon ay kahit gustong gusto ko nang magkaanak kaming dalawa. Hindi naman nagbago ang pakikitungo sa akin ni Emily pero minsan tuwing nababanggit niya na gusto talaga niyang magkaanak ay hindi niya napipigilan ang maging emosyonal. Naawa ako sa kanya at sinasuggest ko na rin na mag-ampon na lamang kami pero hindi niya gusto ang ideyang yon. Pag-iisipan niya raw muna. Hindi ko naman siya kinulit at sinabi ko naman sa kanya na walang kaso sa akin kung hindi niya ako mabibigyan ng anak. Masaya naman ako na kami lamang ang magkasama pero may isang gabi na biglang pumasok sa isipan ko si Hunter. At doon na nga ako nagka-interes na makita ang bata. Pinuntahan ko ang address na ibinigay ni Jeneline, akala ko ay magiging madali na lang sa akin ang lahat. Pero noong unang punta ko roon ay pinagtabuyan ako ni Jeneline at sinabing hindi ko na pwedeng makita pa si Hunter. Pero papadudod sinubok ulit ako at ganito po ang nangyari. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang naman makita si Hunter. Huwag mo naman ipagdamot sa akin yung anak ko. So ngayon anak mo na siya. Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo nung nagmamakaawa ako sa'yo? Alam ko kung ano yung mga sinabi ko. Sorry, okay? Ano bang pwede kong gawin para makita ko si Hunter? Pag-usapan natin. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Umuwi ka na. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nakikita. Sige na naman, Jeneline. Aaminin ko, napakasama akong tao at napakawalang kwenta kong ama nung hindi ko tinanggap bilang anak si Hunter. Pero pinagsisisihan ko na yun ngayon. Huli na para magsisi ka kasi nagbago na yung isip ko. Hindi ko na ibibigay sa'yo si Hunter at hindi na rin niya kailangang malaman na ikaw yung tatay niya. Jeneline, please naman oh. Kahit ipakita mo lang sa akin yung anak ko. Huwag mo nang ulit-ulitin yung salitang anak ko kasi hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa isang lalaking takot sa responsibilidad. Saka ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Ilang buwan na rin nung magkausap tayo tapos ngayon ka palang lalapit sa akin? Natakot lang ako noon. Natakot ako sa magiging reaksyon ni Emily. Baka kasi walayan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Alam kong naiintindihan mo tong nararamdaman ko. Kasi nagmahal ka rin naman, di ba? Huwag mo nang gamitin yung nararamdaman ko para i-justify yung pagkakamaling nagawa mo. Hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon kaya dapat nung unang beses pa lang na lumapit ako sa'yo, tinanggap mo na si Hunter. Nandito na ako ngayon. Handa na ako makipag-usap. Handa na akong humingi ng tawad kahit paulit-ulit. Gagawin ko yun. Basta pagbigyan mo lang ako na makita at makausap yung anak ko. Please, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw, maswerte ka kasi lagi mo siyang nakikita. Lagi mo siyang nakakasama. Kung nagkamali ako nung ipinagtabuyan kita, ikaw rin naman, di ba? Para sa'yo, malaking problema si Hunter dahil hindi siya matatanggap ng boyfriend mo. Tumigil ka! Hindi ka pa ba masaya na malaya ka na sa responsibilidad mo kay Hunter? Pwedeng-pwede ka nang magkaanak sa asawa mo kahit ilan pa yon, wala na akong pakialam. Hindi na kami magkakaanak ng asawa ko. Ha? Ano? Baog si Emily. Nakita ko kung gaano siya kalungkot nung nalaman niya na hindi niya ako kayang bigyan ng anak. Ah, ganon. Kaya ba nandito ka ngayon para kunin si Hunter? Tapos ano, kayo na yung tatay yung magulang niya? Swerte mo naman. Ako yung nagpalaki sa kanya kaya ako lang yung magiging nanay niya. Huwag ka nga magsalita na parang napaka-perpekto mong ina. Hindi ka rin naman proud na anak mo si Hunter, di ba? Kinailangan mo pa siyang ipakilala sa boyfriend mo bilang pamangkin mo. Kaya kung sa pagkakamali lang naman, halos patas lang tayo. Hindi mo rin pwedeng isumbat sa akin yung pagpapalaki mo sa kanya sa loob ng ilang taon. Kasi hindi mo naman sinabi sa akin na nagkaanak tayo nung buntis ka pa lang. Bakit? Kung sinabi ko ba sa'yo ng mas maaga, matatanggap mo siya? Siguro. Kita mo na, hindi ka sigurado.
Hindi pa ako sigurado nun kasi hindi pa ako handang magkaanak. Pero ngayon na gustong gusto ko na, saka naman hindi pwede. Ang hirap, Jenilyn. Siguro, karma ko na to sa mga kalokohan ko. Sa lahat ng nagawa ko. Lalo na sa inyo ni Hunter. Kaya I'm sorry. Sana mapatawad mo pa ako. Aalis na ako. Pasensya na kung ginulo pa kita rito. Sandali! Bakit? Kung gusto mong makita si Hunter, sasabihan na lang kita kapag pwede na. Wala na siya rito. Anong ibig mong sabihin? Dinala ko muna siya sa bahay ng pinsan ko. Dito na kasi titira yung boyfriend ko kaya nilayo ko na muna siya. Pero bakit binabawalan mo ko na? Sinusubukan lang kita kung talagang sincere ka. Pero hayaan mo muna ako nakausapin si Hunter bago kayo magkita. At kung may papangako mo sa akin na hindi mo siya papabayaan, ibibigay ko siya sa'yo. Papa Dudut, hindi ko po inaasahan na sasabihin yon ni Jenilyn. Akala ko kasi talaga ay wala na akong pag-asa na makita ang anak ko. Kinabukasan lang ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya na nagsasabing pwede ko nang makita si Hunter. Bigla akong nakaramdam ng excitement, Papa Dudut. At noong tuluyan na nga kaming magkita ay parang lumukso ang puso ko nang masilayan ang mga ngiti ng batang hindi maipagkakailang anak ko nga. Sobrang saya ko ng mga sandaling yon, pero sa kabila ng sayang nararamdaman ko ay naroon din ng takot para sa magiging reaksyon ni Emily. Nagsinungaling ako kay Jenilyn at sinabi ko sa kanya na nakapag-usap na kami ni Emily at tanggap na ng asawa ko si Hunter. Pero ang totoo ay saka pa lang namin yon pag-uusapan kapag nakuha at naisama ko na sa bahay ang anak ko. Inaasahan ko nang magagalit si Emily at ang malalapay baka makipaghiwalay siya sa akin. Pero nang makita niya si Hunter, parang agad silang nagkaroon ng espesyal na koneksyon sa isa't isa. Yon ang hindi ko inaasahan. Alam ko naman na mabuting tao si Emily, pero yung pagtanggap niya sa anak ko na bunga ng naging kalokohan ko noon, yon ang mas nagpatibay ng pagmamahal ko para sa kanya. Han, hindi ka ba talaga galit? Galit saan? Sa pagdadala ko rito kay Hunter. Anak ko siya sa ibang babae, kay Jenilyn. O tapos? Han naman, mas gusto ko pang magalit ka sa akin kaysa ganyang ka sumagot. Sinasabi mo na hindi ka galit pero iba naman yung nararamdaman ko. Kailangan ko pa bang sabihing nasaktan ako? Sabi mo nga nagkaanak ka sa ibang babae, Von. Tapos anong gusto mo? Okay na okay lang sa akin yon? Na hindi na lang ako magrereklamo kasi hindi naman kita mabigyan ng anak, ganun ba? Han, hindi. Gusto ko lang marinig kung ano yung gusto mong sabihin. Kung magagalit ka sa akin, harapin ko naman eh. Hihingi ako ng tawad. Kailan mo pa alam na may anak ka sa ibang babae? Ilang buwan na rin mula nung nalaman ko. Aaminin ko, hindi ko tinanggap si Hunter nung una. Kakakasal lang natin noon at ayaw kong masira yung pagsasama natin ng dahil lang sa naging kalokohan ko noon. Ayoko magalit ka sa akin. At sa tingin mo, hindi ako magagalit sa'yo ngayon kasi finally, natauhan ka na at magpapakaama ka na sa anak mo. I'm sorry. Sorry, Han. Hindi ko talaga alam na nagkaanak kami ni Jenilyn. Hindi naman siya nagparamdam after nung may nangyari sa amin. Taon na yung lumipas bago niya sinabi na may anak kami. At kasal na tayo. Nakakatawa, no? Ang galing lang nung timing. Nalaman mo na hindi kita kayang bigyan ng anak. Tapos dumating sa buhay mo si Hunter. Napaka-perfect ng sitwasyon para sa iyo. But not for me, kasi nasasaktan ako. Hindi dahil may anak ka sa Jenilyn na yun, kundi dahil yung kaisa-isang silbi ko bilang asawa. Wala rin naman pala. Failure na nga ako sa parents ko. Failure pa rin ako pagdating sa relasyon natin. Wala akong kwenta. Han, ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan.
Hindi ka failure. Blessing ka sa buhay ko. Sapat ka na sa akin. Bonus na nga lang na dumating pa sa atin si Hunter eh. Pamilya na tayo kaya wag mo nang isipin na wala kang silbi. Kasi sa totoo lang, sobrang lungkot ng buhay ko kung wala ka. Baka hanggang ngayon, magulo pa rin yung buhay ko kung hindi ikaw yung naging asawa ko. Ikaw pa rin naman yung umahis sa buhay mo. Desisyon mo pa rin yun. Pero malaki yung naging parte mo. Sorry, Han. Hindi ko lang talaga maiwasan maging emosyonal. Kasi alam mo naman na gustong-gusto ko talaga maging mommy, di ba? Yung sa akin mismo galing. Pero wala eh. Hindi na mangyayari yon kaya dapat tanggapin ko na lang na nakatadhana ako maging ina ng ibang bata. Paayaw-ayaw pa ako mag-ampon tayo. Pero ang totoo, yun lang naman yung option na meron tayo eh. Kaya salamat kay Hunter. Kasi dumating siya sa buhay natin. Hindi man siya nanggaling sa akin pero dugot laman mo naman siya kaya masaya na rin ako. Salamat, Han. Hindi mo alam kung paano mo napagaan tong nararamdaman ko ngayon. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko magagalit ka sa akin ng sobra tapos papalayasin mo ko. Teka nga, yun ba yung gusto mong mangyari? Pwede ko namang gawin yun. Han, kahit palayasin mo ko, babalik at babalik pa rin ako rito. Wala akong ibang pupuntahan kundi ikaw lang. Saka kahit na anong mangyari, sa'yo lang ako uuwi. Papadudot tinanggap ni Emily si Hunter at itinuring na parang tunay niyang anak. Masaya kami na dumating siya sa buhay namin. Hindi man kami pinalad na magkaroon ng sarili naming anak. May isang makulit at malambing na bata naman na sumasalubong tuwing umuuwi kami. Noong nabalitaan ko na ikakasal na si Jeneline ay tinanong ko siya kung may balak pa siyang kunin si Hunter pero buo na raw ang desisyon niya. May balak na kasi siyang sumama sa boyfriend niya sa Australia at doon na siya titira. Iiwan na niya sa amin si Hunter at mas gusto niya na kami na ang maging magulang ng anak namin. Pumayag naman si Emily pero personal niyang kinausap si Jeneline para makasigurado na hindi na talaga babawiin sa amin ang bata. Nagkasundo naman kaming tatlo. Inasikaso naming lahat ng kailangan para maging legal ang pagkupkup namin kay Hunter bago pa man umalis si Jeneline. Sa ngayon, Papadudot ay nag-aaral na sa elementarya ang anak naming si Hunter. Hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya ng asawa ko at itinuring talaga siya na parang tunay nitong anak. Masaya na ako sa naging takbo ng buhay ko, Papadudot. Mula sa pagiging playboy, ngayon ay isa na akong responsableng ama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat, Papadudot. At sa lahat po ng sumusuporta sa Barangay Love Stories. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Barangay LS dahil kung hindi po dahil sa programa ninyo ay hindi mapapakinggan dito ang kwento ko. Muli thank you and God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Von. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.